Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin khairu khalqillahi ajma'in nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang papuri at pagpapasalamat at pagdadakila ay kay Allah lamang, Panginoon na bukod tanging nag-iisa sa sanlibutan ito. Naway ang pagpapala at kapayapaan ay mapa sa Propeta Muhammad, sa kanyang pamilya, kaanak at sa lahat ng mga sahaba, at gayon din naman sa lahat ng mga tao na sumunod, tumalima sa bawat panuntunan na ipinahayag sa kanila ni Propeta Muhammad. Naway ang pagpapala at kapayapaan ay mapa sa kanila din. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sa araw na pong ito nais kong makapagbahaging sa inyo ng isang kaalaman kung saan ang kaalamang ito ay naaayon sa ating panahon dahil sa ating nakikita na marami sa ating mga kapatirang Muslim ay napapabilang o naiingganyo sa mga gawaing ito. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, tayong mga tao, nang nilikha tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay mataas ang pagpaparangal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Higit ang kaanyuan na ibinigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala nang tayo ay nilikha niya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, at talaga namang nilikha namin ang tao sa pinakamainam na sukat o kaya pinakamainam na anyo. So ang pagkalikha po sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano man ang nakikita natin sa ating itsura, sa ating katawan, ito po ang pinakahihigit para sa atin sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ang pinakaaya-aya sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. Nang nilikha niya tayo, kung ano man ang mayroon tayo sa ating katawan o sa ating hugis, sa ating kaanyuan, ito ang pinakahihigit sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. Ngunit ika nga, sa kagandahang karangalan na ibinigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, marami pa rin sa ating mga kapwa-tao o minsan mga kapatirang Muslim na iingganyo, baguhin ang kanilang postura, baguhin ang kanilang mga anyo, baguhin ang kanilang mga itsura, mapasalarawan man o sa anumang kalagayan, lalo't higit sa panahon po natin ngayon. Ang mga karamihang mga tao o mga Muslim ay gumagamit ng social media o gumagamit ng FB, Facebook, at nakikita po natin sa kanila. Ika nga, na kung saan minsan nalalabag nila ang kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nalalabag nila ang kaparaanan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, itong anyo natin ito na ibinigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, huwag na nating hilingin pa na magkaroon ito ng kahigitan pa, dahil sa paningin ni Allah ito na ang nakakahigit para sa atin. Huwag po tayong magpaguyo sa kung sino mang tao. Huwag tayong magpaguyo sa mga kagustuhan ng iba na ating mga nakikita. Lalo't higit, huwag tayong magpaguyo sa dala ni Shaitan. Dahil si Shaitan, wala siyang iniisip kung hindi akayin tayo sa mga bagay na kung saan magdadala sa atin sa kasalanan. Dahil tunay mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, itong kalikasan ng pagkalikha sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Shaitan pilit niya itong binabago sa atin. Ginagawan niya ng paraan upang baguhin natin ito. Ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan binanggit ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang Shaitan ay nagsabi, na sinabi ni Shaitan sa banal na Quran, na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallahi wa man yattakhidha asy-syaitana waliyan
min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Sa Suratun Nisa 119. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan binanggit ni syaitan, katotohanan ika nga ni syaitan, ipag-uutos niya daw, ibig sabihin bubulungan niya tayong mga tao, na babaguhin natin ang kalikasan ng pagkalikha sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Babaguhin natin ang kalikasan o babaguhin ng iba ang kalikasan ng pagkalikha ni Allah sa ibang tao. Kaya ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung ating sinunod si syaitan sa anumang kalagayan, baguhin mo ang inyong anyo, lagyan mo ito ng iba't ibang palamuti, tulad ng tattoo, ika nga, o kaya tatanggalan mo ng kung ano-ano ang iyong katawan, o kaya baguhin mo ang iyong mukha. Ito ay ipinagbabawal para sa atin. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yattakhidhu syaitan, sino man ang tinangkilik niya, ibig sabihin nagpaguyo siya kay syaitan, ginawa niya si syaitan wali, ibig sabihin tagapangalaga niya, protector niya, maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, faqad khasira khusranan mubina. Talaga naman, ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay malulugi na napakalinaw, khusranan mubina, malulugi siya sa napakalinaw na pagkalugi, lalo't higit sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, kung ano ang nilikha sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa ating hugis na ating nakikita, kung tayo ay nakaharap sa salamin, huwag na huwag po natin itong baguhin. Dahil ika nga ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay binanggit ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, lu'inatil wasilatu wal mustawsilatu wan namisatu wal mutanammisatu wal washimatu wal mustawshimatu min ghairi da. Ika nga ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at ito ay isinalaysay, ito ay inulat ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, na kung saan ang mahal na propeta ay nagsabi, sinusumpa ang mga wasila. Ang wasila at yung mga gumagawa ng wasila, mustawsila. Anong ibig sabihin ng wasila? Ito yung mga tao na kung saan, kung sakali ang isang babae, maiksi ang kanyang buhok, nilagyan niya ito ng wig, o kaya dinugtungan niya ng ibang buhok ng ibang tao para lamang humaba ang buhok ng isang tao, o ng isang babae, o kaya ng isang lalaki. Ito ay hindi pinapahintulutan sa Islam. So ibig sabihin, kung ano ang buhok meron ka sa iyong ulo, ay hindi mo pwedeng dugtungan ng ibang buhok para lamang ikaaya-aya mo sa paningin ng iba. Dahil ipinagbabawal, ika nga, sinabi ng mahal na propeta, sinusumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala al-wasila. Ito ay binanggit din, ika nga, sa riwayat ni Bukhari at ni Muslim, na kung saan ang hadis na ito ay sinalaysay an Asma binti Abi Bakar, qalat, ja'at imra'atun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inna li ibnatan gurayyisan asabatha husbatun fatamarraq wa fi riwayatin fatamazzaq afaasiluhu bi sya'rin akhar faqala la'anallahu alwasilata wal mustawsila. So sinabi dito ng mahal na propeta, si riwayat ni Bukhari wa Muslim, na kung saan ito ay isinalaysay ni Asma bint Abi Bakar radiyallahu anha, qalat, siya ay nagsabi, dumating ang isang babae kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, mayroon akong isang anak na babae na kung saan siya ay ikinasal, ngunit ang kanyang anak nagkaroon ika nga ng yung husba, ibig sabihin nagkaroon ng sakit, yung kanyang buhok nagkakaputol-putol.
at nais niya sa harapan ng kanyang mister, kaaya-aya ang buhok ng ang kaaya-aya ang kanyang buhok sa paningin ng kanyang mister. Kaya yung kanyang ina ay nagsabi sa mahal na propeta Muhammad, maaari niya ba daw dugtungan ng ibang buhok ng babae ang buhok ng kanyang anak? Ibig sabihin, kukuha siya ng ibang buhok sa tao at idudugtong niya doon sa buhok ng kanyang anak. Maaari ba itong, sabi niya, gawin? Sabi niya sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano po ang isinagot sa kanya ng mahal na propeta? La'anallah, sinusumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala al-wasila. Ibig sabihin, wasila, yung taong, yung babae o lalaki na nag-utos na dugtungan ang buhok niya ng ibang buhok. O kaya, wal mustawsila, yung taong gumagawa ng pagdurugtong ng buhok. So, ibig sabihin, yung nagpaparugtong at yung gumagawa nun ay hindi pinapahintulutan sa pananampalatayang Islam. At sinabi ka nga ng mahal na propeta, sinusumpa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, yung pagdurugtong o paglalagay ng wig, ito ay hindi pinapahintulutan sa pananampalatayang Islam, base na rin sa sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Wan namisatu wal mutanammisatu. At sinabi pa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, wan namisa. Ang namisa, ito yung mga kababaihan na kung saan tinatanggal nila yung mga buhok dito sa taasan ng kanilang mga ulo, o kaya binabawasan nila ang kanilang mga kilay para lumiit ang kanilang mga kilay, para sasabihin ng iba, napakaganda nila, napakaaya nila. Ngunit mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, kung ano ang ibinigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang higit na kagandahan at kainaman sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. Hindi natin kailangan ang kagandahan sa mata ng iba, sa mata ng kung kanino man. Ang kailangan natin na maging marangal tayo, na maging dakila tayo, na maging kagandahan tayo sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sa paningin ng kung sino man. Dahil ang paningin ng kung sino man ay hindi makapagbibigay sa atin kailanman ng kabutihan, lalo't higit doon sa kabilang buhay. Kaya ika nga ng mahal na propeta, ang namisa, yung mga nagtatanggal ng mga buhok sa kanilang mukha. Ika nga, tinatanggalan nila yung itong mga buhok sa itaas, binubunot nila, o kaya binubunot nila yung mga kilay nila. Ito ay ipinagbabawal sa Islam dahil binabago mo ang kalikasan ng kaanyuan ng pagkalika sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano ang nilagay niya sa iyong mukha, kung ano ang nilagay niya sa iyong katawan. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, babae ka man o lalaki, ngayon nakikita natin sa mga social media, sa Facebook, marami tayong nakikita, mga kalalakihan, binabago nila ang kanilang mga anyo, kanilang larawan. May lalaki, ginawa niya ang kanyang larawan dahil gumamit siya ng face up, naging itsurang babae siya. Naging itsurang babae siya. Naglagay ng kung ano-anong mga burluloy sa kanilang mukha, at makikita mo ito sa mga social media, lalo't higit sa Facebook. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ito ay pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala na baguhin mo ang kaanyuan na ibinigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wal washima wal mustawshima. At sinabi pa ng mahal na propeta, al washima, ito yung mga naglalagay ng tato sa kanilang mga mukha, kamay, paa. Ito ay pinagbabawal din ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yung mga gumagawa nun, yung taong nagpalagay at taong naglagay, ay kabilang doon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay sinusumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, naway huwag natin ilagay ang sumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. So inuulit ko, yung wasila, yung mga taong dinurugtungan nila ang kanilang buhok para lamang maging kaaya-aya sila, para lamang tingnan sila napakaganda nila, o kaya naglalagay sila ng wig
lalaki ka man o babae, yung gumagawa nito at yung nagpapagawa nito ay sinusumpa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil pagbabago ito sa kaanyuan na binigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wannanusa, ito yung mga taong binubunot nila, tinatanggal nila yung mga balahibo o kaya tinatanggalan nila ng balahibo yung kilay nila para maging kaaya-aya sila sa paningin ng iba. Ito ay pinagbabawal din ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung gumagawa nito at yung nagpapagawa nito. At gayon din ika nga yung mga nagpapalagay ng tato at ika nga yung mga taong naglalagay ng tato at nagpapalagay ay kabilang doon sa sinusumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, huwag na nating asamin. Kung nakakita tayo sa isang kaanyuan ng tao dahil yun ang kalikasan niya, huwag nating asamin na tayo ay maging katulad ng buhok niya, katulad ng katawan niya, katulad ng kagandahan niya o kagwapuhan niya. Makontento tayo kung ano ang ibinigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa paningin ni Allah, yun ang nakakahigit sa atin. Kaya nga, ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Huwag na ninyong asamin. Huwag ninyong asamin, ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag na ninyong pagnasahan o pangarapin, ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano ang ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iba. Kung ano ang ipinagkaloob ni Allah sa iba, para sa Kanya yun. At kung ano ang ipinagkaloob sa iyo, ay para sa iyo yun. Dahil yun ang nakikita ni Allah subhanahu wa ta'ala na kainaman para sa iyo. Kung nais mo, ika nga, ng isang bagay na magkaroon ka ng kahigitan, hilingin mo ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nais mong maging matagumpay sa iyong buhay, hilingin mo ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fas'alillah min fadli. Ibig sabihin, hilingin mo kay Allah. Asamin mo kay Allah. Ipanalangin mo kay Allah ang kanyang mga biyaya. Kung nakikita mo ang iba, ika nga, nakakahigit sa iyo, dumalangin ka kay Allah. Sa pamamagitan ng pagsisikap, naway abutin mo rin ang kagandahan nila, naway maabot mo rin ang kung ano ang naabot nila. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ang mga maksiya, ang mga ipinagbabawal, ang mga pagtanggi sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay magdadala o magsasadlak sa atin, lalo't higit sa kabilang buhay, doon sa nagliliyab na apoy ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, la ta'atan fi ma'siyah. La ta'atan fi ma'siyatillah. Walang pagsunod doon sa mga pagsuway, doon sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Innamat ta'atu bil ma'ruf. Dahil ang pagsunod, kung nais nating sumunod doon sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung nais natin tularan ng isang tao, tularan natin siya kung saan nakikita sa kanya yung karangalan sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin siyang tularan, huwag natin siyang hangaan, huwag natin siyang gayahin kung ang ating paggagaya o kung ang ating paghahanga ito ay tumataliwas sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sumunod ka sa ma'asiyatillah, sa mga pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ang mahigpit na ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi maraming mga tao sa panahon ngayon, iniisip nila kung maganda ang kaanyuan nila, sila ay kaaya-aya. Sila ay kaaya-aya. Ito ba ang timbangan ng isang tao sa kanyang sarili, sa kanyang buhay? Kailangan maging kaaya-aya siya sa harapan, sa paningin ng iba? O ang timbangan ng ating buhay, ng ating karangalan ay maging kaaya-aya tayo sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Tandaan natin mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, katotohanan, si Allah, la yanzuru
Hindi niya titingnan. La yanzuru ila ajsamikum. Hindi niya titingnan kung ano ang iyong katawan, kung ano ang kagandahan ng iyong katawan, kung ano ang kagandahan ng iyong itsura. Wala ila suwarikum. Hindi niya titingnan ang inyong itsura, ang inyong kagandahang katawan. Walakin, ngunit ika nga ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, yanzuru ila qulubikum. Titingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang nilalaman ng inyong mga puso. Kung ano ang nilalaman ng ating puso. So kahit anuman ang kagandahan na nakikita sa atin, kung ang nilalaman ng ating puso ay kabaliktaran, hindi kagandahan, ninais natin maging maganda sa physical, sa panghina, sa iyong harapan, maganda ka sa paningin ng iba. Ngunit, kung ang iyong puso naman ay wala yung tinatawag na kagandahan, tunay mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, pagsisihan natin ito sa kabilang buhay. Kaya kailangan natin magtauba para kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atkakum. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamarangal, ang may kainaman sa inyo sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung taong may tunay na takot sa kanyang puso kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, naway dito sa ating isinalaysay na kung saan marami sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatirang Muslim, nakikita natin may mga iilan sa kanila naglalagay ng kung ano-ano sa kanilang mga mukha, naglalagay ng mga wig sa Facebook. Ang lalaki nagmukhang babae, ang babae nagmukhang lalaki. So hindi natin sa pamamagitan ng ating ginawa, hindi po natin napangalagaan ang ating karangalan. Ang ating karangalan. Dahil, bakit natin yun nasabi? Halimbawa ako, nakakita ako ng isang lalaki, bigla ko na lang nakita mahaba ang kanyang buhok, may make-up siya. Ano ang aking sasabihin? Sasabihin ko, binabai siya. Sasabihin ko, binabai siya. Nagladlad na siya. Kahit pabiro ang ginawa mo, kahit katuwaan ang ginawa mo, pero hindi mo maiwasan na napintasan ka ng isang tao. Ibig sabihin, nilagay mo ang kasalanan sa iba dahil sa iyong kagagawan. Dahil sa iyong kagagawan, sinabihan ka ng tao. Ang tao na ito, nagladlad na. Tunay talaga siyang babae, o bakla, o kaya kung ano-anong ipinagsasabi sa kanya. At isa sa pinakamasakit sa atin, ika nga ng ibang kalalakihan, mas mainam pa, nasampalin ka o suntukin ka sa harap ng harapan, kaysa tuligsain ka ng ibang tao, o kaya itichismis ka ng isang tao na nakatalikod ka. So di ba mas masakit sasabihan ka ng tao na ganito ka, na kung ano-anong ipinagsasabi sa iyo. Samantala hindi naman yun ang kalikasan mo. Ngunit bakit nila sinabi yun? Dahil din sa iyong kagagawan. Dahil sa iyong kagagawan. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, iiwas po natin ang ating mga sarili sa tinatawag na peace up. At lalo't higit, itong TikTok ngayon, na marami sa mga kapatirang mga Muslim, na kung saan nakikita ako, balyo na balyo dito sa TikTok. Tunay, ika nga, ito ay pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan natin magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil, naglalagay tayo, ika nga, ng kasalanan sa ibang tao. Hindi lamang ikaw ang nakakagawa ng kasalanan. Nakakagawa tayo ng kasalanan para sa ibang tao. Para sa ibang tao. Hindi lamang ikaw ang nakagawa ng kasalanan. Nakapara kang nakapagpagawa ng kasalanan sa ibang tao. Kapag gumawa ka ika nga ng mga bagay na binago mo ang kaanyuan, o kaya kung ano-anong ginagawa mo kapag ikaw ay nagtitiktok, dahil ito ay pinagbabawal sa Islam. Ito rin ang sinabi ng ating mga scholar. Kaya isa isang Muslim, yajibu ala kulli Muslim an yuhafid ala karamatihi.
nararapat sa isang Muslim ang pangalagaan niya na ang kanyang karangalan na ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang pagpapangalaga kung ano ang kaanyuan na ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yajibu alayhi ihtiram badanihi wa himayatihi. Nararapat sa kanya na pangalagaan niya at igalang niya kung ano ang kaanyuan na mayroon sa kanyang katawan. Igalang mo kung ano ang mayroong kaanyuan mayroon sa iyong katawan. Kung ano ang binigay na buhok sa iyo, kung ano ang binigay na mata sa iyo, binigay na kilay, binigay na bibig, ilong, pangalagaan mo yan at galangin mo yan. Dahil yan ang inutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa himayatahu. At protektahan mo ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Protektahan natin ang kaanyuan na ibinigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, naway may natutunan tayo sa kunting kaalaman na atin na ipabahaging sa araw na ito. Naway insyaAllah sa mga susunod na kabanata ay nandyan pa rin kayo nakaantabay at handang makinig at umunawa sa bawat kaalaman na ating tatalakayin sa bawat araw. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.